Low praise. Ayan. Okay, so once again, welcome po sa ating Bible study. So, bago po tayo magsimula, meron lang po akong mga announcements para makapag-ready rin po kayo, no? So, ngayong darating Sabado, meron po tayong night of psalms and hymns and prayers, pero I think marami po ang wala, no? I mean, konti konti lang naman tayo. I mean, wala po kasi ata sila Tito Bong and sila Tita Susan din, no? Tama ba, Tita? Punta kang dinalupihan. Hindi ka matutuloy? Hindi ako sigurado. Hindi pa sure. Okay, sige, sige. Okay lang. So, okay. So, if ever man, edi I think pwede tayong mag-ano. So sige, hintay lang kayo sa announcements. Pero mapagpapatuloy naman 'yun. So 7 PM pa rin, no, sa Sabado. And then sa Sunday naman, if ever, kasi plano ko sana i-ano na lang, yung sa Lord's Day doon na lang din sa ila-live na lang din 'yun. Pero again, titingnan muna natin kasi parang medyo may ano pala, no? May mga bagay pa tayong dapat tingnan pala. So, hintay lang po kayo. As is muna lang natin yung 3 p.m. Pero if ever maayos namin doon, baka yun na. So, pero titingnan pa rin. Okay? So, Pwede doon na mag-Lord Day sa bago yung, ang tawag doon. yung dedication po. Oo, para sila din makasimba din habang doon. Sino pong sila? Yung doon sa pagdadausan ng Hindi. Okay lang naman, tita, kasi may word naman talaga. Okay naman. Makakarinig din sila. Kaya lang iniisip ko lang yung dito, kung maglo-Lord's Day, mag-ano pa tayo, plano ko kasi sana, yun na po yung Lord's Day. Magla-live na kami doon sa dinalupihan. Pero yun nga, isa ko consider kasi yung internet connection din doon. Kasi wala pa lang wifi. So kung magde-data lang kami, baka medyo mahirap. Sa titangnan pa. So if ever, edi magdadalawa talaga tayo. I mean, maglo-Lord's Day tayo sa 3 p.m. So, yun, kung ano po ang leading ni Lord, no? Depende kung anong i-allow niya na mangyari. So, be ready lang po, na? Sa mga ano dyan. Okay. So, ayun, so far wala pa lang nagbago pa. Yun at yun pa rin. Okay. Sige po, papatuloy tayo sa ating pag-aaral. Ipapakita ko po dito sa atin. I-share ko lang po sa yung screen. Ayun na yan. Teka lang po. Si Siren, ma'am. Nasa city, Surigao. Sa city. Oo, may titingnan doon siya, may bibilin siya sa Watson. Paluin ko yung Watson na yun. Paluin mo. Sige, sige, sige. Sige, pagsabihan ko na lang. Chat ko na lang. Oo. Ay, by the way, sa mga nakakarinig po pala, no, tsaka sa mga online na makakapanood po nito, yung palo po na sinasabi namin, hindi naman yun yung harsh na. So ano lang talaga, pagpapaalala lang talaga sa tama, pagpapaalala sa kung ano ang dapat unahin, pagpapaalala sa kung ano na dapat tayo mag-isip, yung mga ganong bagay po ba, no? So, ganon kasi talaga dapat ang pamilyang Kristiyano, no? Yun, tulad po nun, kapatid ko po, yun, nagdesisyon siya na unahin yun, or pwede naman pumunta, pero gamitin sana yung resources, may cellphone, may internet. So, hinto ka muna and join the Bible study to hear the Word of God. Mga ganong bagay ba, no? Dapat ganon na tayo mag-isip, yun yung priority natin, hindi po yung kung ano yung mga bagay dito sa mundo. So, yun, tulad po noon, mamaya kausapin ko po yung kapatid ko to remind her na pwede ka umalis as long as you still have your priorities. No? Lahat po ng bagay ay pwede nating gawin, sabi nga ni Pablo.
sa mga taga-Korinto, pero hindi lahat ng bagay ay makakaganda sa'yo. So, maging maingat po tayo sa desisyon na gagawin. Tulad nga din ngayon, may isa po tayong brother, dahil sa kagustuhan niya sa sports or sa ano, ayun, sumali siya pero wala siya sa salita and hindi ko lang din po alam kung nakakapag-aral din ng salita pa. So, ganun ba? Nakakalungkot lang, no, na pwede naman sana na wag na lang yon, no? Kasi those are just worldly things, no? Hindi naman yun makakatulong sa spiritual na buhay. So, yun, sana maging maingat tayo sa desisyon na gagawin. Yun, tayo mga magkakapatid, yun, each family, ma'am, kayo rin, tsaka si dad, sana mapagsabihan nyo din si Siren kasi kayo may hinayagan naman na din kayo ng Panginoon kung anong dapat na maging priority. So, yun, hindi ko pala alam, pero kayo dapat ang immediate na mag-aano kay Sai o Sai. Alright, tama ba yan? Sige, pwede. Basta alam mo yung ganito. Meron tayong ganito. Okay. Ayos, Oo. ma'am. Oo. Ganun ang ano ko lagi. Sabi ko, may Bible study tayo. Kanina, hindi ko man siya na chat. Dahil na rin sa oras, nano ko nga to kaagad. Inopen ko kaagad. Apo. Pero again, baka po isipin ninyo, hindi na kami pwedeng Pwede po. Ang ano lang, yun nga, sa tingin ko naman si Siren, meron naman siyang phone, may internet naman siya. Pwede naman siya makasali, pero bakit hindi? Parang ganun. Pero kung may nangyari, wala po tayong doon, magagawa, ganun talaga. Pero sana nagigets niyo po yung mga priorities natin dapat. Okay. So, maganda yon na start kasi ma'am, maraming nangyayari din na ganun. I hope lahat ng nakakarinig ay makarinig, no? Matuto tayo sa mga ganung sitwasyon. So, ayun. Si Kuya naman, hindi, meron po siyang sa work. Paluin mo rin. Hindi, naman, kumbaga, yung kay Kuya naman, hindi naman kasi talaga siya. Kumbaga, ganito po kasi, no, para malinaw sa lahat. Bawal na ba magtrabaho? Di ba? Parang bawal na ba magtrabaho? Tulad ni Kuya, bawal na ba magtrabaho? Kasi sabi mo, Relo, hindi na nakakasali. Yung isa ganito, namili lang naman kaya hindi nakasali. Yung isa nagtatrabaho. Pareho lang naman sila hindi nakasali. So bakit yung isa okay, yung isa medyo kailangan natin i-remind? Kasi yung isa naman, yung sa work, yes, lahat naman tayo nagwo-work. And wala tayong magagawa kasi yun yung schedule niya eh. Pero hindi ibig sabihin no, na nag-compromise siya. Yun po ang kaibahan nun. And by the grace of God, alam po natin na si Kuya, nag-aaral din talaga ng salita whenever he has a free time. Hindi nagiging dahilan yung work niya na hindi na. Kaya lang, di lang siya nakakasali kasi yun ang time ng kanyang work. And kapag may free time naman siya, wala siyang work, nakakasali naman siya. Ibang sitwasyon naman po yung may free time, umalis, kailangan mabili, okay, pwede, wala namang problema doon. Pero if yun lang naman ng niya, namimili lang, so why not pause for 1 hour, join the Bible study, and be with the church. Di ba? Parang ganun po. So sana nakakakuha po kayo ng idea about dun sa mga Kaya nga may mga students din tayo, hindi nakasali, hindi naman natin sila sinasabihan, wag ka na mag-aral. Mag-aral ka. Pero kapag si student may free time, pero ginugol yon para sa ewan ko, pag chika sa mga classmates or pagsali sa mga extracurricular activity gaya ng sports sa school, pwede naman na hindi mo na yan salihan eh. Kasi it will not do anything good for you spiritually. Yes, you have the grades, pero pwede ka naman magka-grades kahit hindi ka sumali sa ganon. Di ba? So mga ganong bagay po, no? Yung mga discernment ba? Tamang pagdedesisyon spiritually, ayon sa kalooban, ayon sa mga tinuturo ng Panginoon. So, yun po ang ating Okay, so by the way, eto nga po, nandito tayo sa Matthew 1 verse 11. Kanina, nalilito ko kung anong itatitle sa ating Bible study. So, kasi nalilito na ako, pa-jump kasi tayo kay Haring Jehoiakim, kay Haring Jeconiah, kay Haring Joahaz. So, paano tayo? Well, nabasa ko yung verse 11 ulit. Basahin ko po para sa mga kapatid. Naging anak ni Josiah si Jeconias at ang kanyang mga kapatid ng panahon na dalhin silang bihag sa Babylonia.
So ang ating babasahin po is my part na mababasa natin kung ano nangyari kay Jeconias. And ang may part din po na mababasa natin, ano yung nangyari bago po sila bihagin sa Babylonia. Okay? So kaya nga po nag-send po ako sa GC, basahin po natin yung Jeremiah chapter 23. So sana yung mga nakabasa, tulungan nyo ako, no? Share your ideas, share nyo po yung, wag pala idea ninyo, i-share nyo po yung turo ng Panginoon mula doon sa ating binasa. Okay? So magpapatuloy tayo sa Jeremiah chapter 22 muna. Okay? Although 23 yung pinabasa ko, magte-22 muna po tayo sandali. Dito na naman yung stiff neck ko. Okay. Anong verse ba yun? Teka lang po English kasi ang ano ko eh. 24. Okay, so I would like someone to read, no? Sino ba nagbasa kahapon? Sino ba pwede? Ara, ikaw pwede? RBC. Okay po ba yung sound ko po? Ano po? Okay man, okay man. Okay po. Sige. Pwede naman po. Wait. Magbasa na po ako. Okay po. Habang ako'y buhay, sabi ng Panginoon, kahit pa si Conaias na anak ni Jehoiakim, na hari ng Juda ay maging singsing na pantatak sa aking kanang kamay, yun may bubunutin kita. At ibibigay kita sa kamay ng mga tumutuwi sa iyong buhay, oo, sa kamay ng iyong mga kinatatakutan, maging sa kamay ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia, at sa kamay ng mga Kaldeo. Itatapon kita at ang iyong ina na nagsilang sa iyo sa ibang lupain na hindi ninyo sinilangan at doon kayo mamamatay. Ngunit sa lupain na kasasabikan nilang balikan, hindi sila makakabalik doon. Ito bang lalaking si Conaias ay isang hamak na basag na palayok o siya ba'y isang sisidlang hindi kanais-nais? Bakit siya at ang kanyang mga anak ay tinatapon at inihahagis sa lupaing hindi nila kilala? O lupa, lupa, lupa. Pakinggan mo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon. Isulat ninyo ang lalaking ito bilang walang anak. Isang lalaki na hindi magtatagumpay sa kanyang mga araw, sapagkat walang sino man sa kanyang mga supling ang magtatagumpay na luluklok sa trono ni David at ang maghahari pang muli sa Juda. Thank you, Ate Ara. So, ang galing, no? Ang ganda ng salita ng Panginoon. Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin muna. Panginoon, tunay nga na ikaw ang soberanya sa lahat. At sa iyong salita, tunay nga na nakikita namin na ikaw ang may pasya, may hawak ng lahat, Panginoon. O Diyos, patuloy mo pong turuan ng bawat isa na magpakumbaba at ipagpasako ang aming sarili. Dahil ikaw, na soberanya sa lahat, ang siyang nagligtas, at kami po'y binili mo na sa pamagitan ng dugo ni Hesukristo na wala kailanman ang makakapantay or may halin tulad dito. Ikaw po ang magbigay sa buhay at sa puso ng bawat isa ng pagtanggap ng iyong salita upang kami hindi po magkasala. Pagtibayin mo po kami bilang iyong iglesia sa pamagitan ng iyong salita. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, ito na may nabanggit pong pangalan dito, no? Verse 24. Hirap. So verse 24,
kung matatandaan niyo po kahapon, pinag-usapan po natin si Jehoiakim, kung ano po yung punishment or kung ano po yung kahihinatnan ni Jehoiakim, no? And ngayon naman, nag-jump tayo kay Conaias in verse 24. Ngayon magtataka kayo, sino naman to si Conaias? Ang daming pangalan. Well, kung babasahin po natin yung Bible, yung Biblia, si Conaias po ay si Jeconiah. Okay? Si Jehoiachin. Isa lang po yan silang tao. So may iba't iba po silang pangalan. Minsan po kasi, tulad nito sa panahon nila, sila po'y bibihagin, sila'y binihag. Kapag po sila'y binibihag, binibigyan po sila ng ibang pangalan. May mga ganun po kasing time, no? At minsan naman, pinapalitan yung pangalan nila na nagre-reflect sa kung ano po yung mangyayari sa kanila. I mean, sa kung ano po yung estado ng kanilang spiritual na buhay. For example po, bigyan ko yung example, si Saul. 'Di ba si Saul, si Saul po ay ang tagapagpatay no ng mga mananampalataya nung una. Pero nung siya po ay pinagkalooban ng habag at awa ng Panginoon, siya po ay naligtas at naging Pablo po ang kanyang pangalan, 'di ba? And even si Simon, 'di ba? Mula dati siya po ay mangingisda, nung siya po ay tinawag ng Panginoon, siya ay naging Pedro, no? At sino pa? Ayun, si Abraham, no? Dati Abram, nung siya tinawag ng Panginoon, naging Abraham. Si Sarah, na dati ay Sarai, naging Sarah. So you see, changing of names reflect somehow the spiritual standing of a person. Doon po sa Old Testament, okay? So tayo hindi na natin binabago, no? Sayang, no? Baguhin ko sa hindi. Okay na ako sa pangalan ko. Alright, anyway. So si Conaias, again, is si Jeconiah or si Jehoiachin, no? Na anak po ni Jehoiakim, ang hirap ng pangalan niya, Jehoiakim. So, ito po yung sinabi ng Panginoon sa kanya. Makinig po tayo, no? Habang ako'y buhay, sabi ng Panginoon, as if mamamatay ang Panginoon. Ibig sabihin dito, no? Habang buhay to, it will never change kasi ang Panginoon ay hindi namamatay, 'di ba? So, makikita niyo dito itong sasabihin ng Panginoon, that's the decision and that's the final nung taong ito. Sino? Si Jeconiah. Ano daw? Kahit pa si Conaias ay maging singsing na pantatak sa aking kanang kamay, gayon may bubunutin kita. Ano pong ibig sabihin nito? So, alam niyo po ba, sa monarchy, meron po yung mga ring, na? Mga ring, sing-sing. And then, pag may mga opisyalis po ang hari, binibigyan dun sila ng mga sing-sing na nagre-represent sa kung ano po yung katungkulan nila sa kaharian. Okay, may mga ganun po dati. And ito po, which is the signet ring or pantatak sa aking kanang kamay, is pagpapakita po ng authority or otoridad na ibinigay ng hari doon sa kanyang alagad. And dito may kita natin, sabi ng Panginoon, maging singsing na kahit pa na ikaw ay maging singsing na pantatak sa aking kanang kamay. Kasi alam niyo po ba, 'di ba, ang linya ni David, 'di ba? Ang linya po ni David ang pinili ng Panginoon, 'di ba? Kung saan magmumula ang righteous king na paparating, 'di ba? Pero tingnan niyo po ano po yung sinabi ng Panginoon, bubunutin kita. So imagine niyo na lang po, tatanggalin na yung signet ring or pantatak, singsing na pantatak. So what does it mean? Actually, dito po nagtatapos ang linya ng mga hari sa trono ni David. This is the last. Dito po nagtapos. Okay? Bakit? Bakit kaya? No? Bakit nagtapos na yung paghahari? And by the way, kung matatandaan niyo po, pangako po ng Panginoon kay David. 'Di ba? Pangako ng Panginoon kay David na sa kanyang linya manggagaling ang righteous king na maghahari magpakailanman. Naririnig niyo po ba ako? Galing po sa linya ni David. Now, God is telling na tatanggalin ko na, bubunutin ko na. No? Actually, siya na yung last king, si Jeconiah.
So makita natin dito na did God change His mind? Na? Nagbago ba ang pag-iisip ng Panginoon nung ginawa niya ito? So lagi niyo pong tandaan yung tanong na yan. Kasi that question will be answered later. Okay? Sasagutin po natin yun. Nagbago ba ang isip ng Panginoon? Okay? Now, tingnan natin. Patuloy muna tayo. In verse 25, ito sabi niya kay Jeconiah, at ibibigay kita sa kamay ng mga tumutugis sa iyong buhay. Oo, sa kamay ng iyong mga kinakatakutan, maging sa kamay ni Nebuchadnezzar na hari ng Babylonia at sa kamay ng mga Kaldeo. So dito natin makita ang hatol ng Panginoon kay Jeconiah, mamamatay talaga siya sa kamay ng mga kaaway. And in verse 26, itatapon kita at ang iyong ina na nagsilang sa iyo sa ibang lupain na hindi ninyo sinalangan at doon kayo mamamatay. Ibig sabihin, hindi po sila sa Jerusalem or hindi sila sa Judah mamamatay, but doon sila mamamatay sa Babylonia. At tunay nga, yun po ay nangyari. Now, verse 27, ngunit sa lupain na kasasabikan nilang balikan, hindi sila makakabalik doon. So yes, hindi po sila talaga nakabalik kasi namatay na nga din sila sa Babylonia. And verse 28, ito bang lalaking si Jeconiah sa isang hamak na basag na palayok? Mga kapatid, tingnan niyo po itong verse 28. No? There is a question, may tanong po. Ito bang lalaking si Jeconiah sa isang hamak? Teka lang po. Okay, patuloy tayo. Kasi 'di ba, makita nyo, bigla na naghatol ang Panginoon kay Jeconiah na ganito, ganyan. So there's a question, no? Ito bang lalaking si Jeconiah sa isang hamak na basag na palayok o siya ba'y isang sisidlang hindi ka nais-nais? No, bakit siya at ang kanyang mga anak ay itinatapon at inihagis sa lupang hindi nila kilala? So parang tanong, bakit naman ganun? 'Di ba? Ano yung rason? Bakit hinatulan ng ganon si Jeconiah? Alam niyo po ba ang nangyari? So, bakit? Tingnan natin kung ano ang sagot. Verse 29. O lupa, 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 pakinggan mo ang salita ng Panginoon. Ito na po yung sagot. No? Lupa, 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 pakinggan mo ang salita ng Panginoon. Okay. Sige, para magsisimula po ang sagot sa verse 29. Gusto ko po itong ibigay sa inyo na tanong and let's try to discuss. Again, ang tanong po, no, bakit ganon ang hatol ng Panginoon kay Jeconiah? At ito po yung sagot simula sa 29. O lupa, 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 pakinggan mo ang salita ng Panginoon. By the way, take note, kapag ang isang salita po ay inulit-ulit-ulit sa salita ng Panginoon, meron po yang emphasis. Meron po yang importansya. Meron po yang halaga. So, again, o lupa, 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 pakinggan mo ang salita ng Panginoon. 30. Ganito ang sabi ng Panginoon. Isulat ninyo ang lalaking ito bilang walang anak. Isang lalaki na hindi magtatagumpay sa kanyang mga araw, sapagkat walang sino man sa kanyang mga supling ang magtatagumpay na luluklok sa trono ni David. I think that's the last verse for chapter 22. So again, tanong sa 28, bakit siya at ang kanyang mga anak ay itatapon at inihagis sa lupaing hindi nila kilala? Siya ba'y hamak na basag na palayok lang? Or siya ba'y sisidlang na hindi ka nais-nais? Why? No? Bakit? And then, here's the answer of God. O lupa, 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 pakinggan mo ang salita ng Panginoon. And then, ito rin ang sagot niya. Isulat ninyo ang lalaking ito bilang walang anak, isang lalaki na hindi magtatagumpay, so on and so forth. Nakita niyo po ba ang dahilan? Bakit pinarusahan si Jeconiah? 'Di ba? Di naman natin alam kung ano nangyari, ano bang ginawa ni Jeconiah. Pero I think I remember, nabasa natin sa 2 Kings na si Jeconiah po ay naghari ng 3 buwan lamang at siya gumawa ng hindi
kanais-nais at kalugod-lugod sa mata ng Panginoon. Di ba? Well, maybe some of you will answer, oh, yun ang dahilan kasi nag-disobey siya kay Lord. Di ba? Well, yes, that's one possible answer. Pero let's take note sa ating binabasa. Dito tayo, ganito tayo mag-aral. Let's base our answer dito sa sinagot talaga. Kasi ito yung tanong eh. Bakit siya at kaniyang mga anak ay tinapon? So ito yung sagot. So from here, from these two verses, anong tinuturo ng Panginoon sa atin? Sige po, sino pong makakapag-share? Hindi ng sariling ideya, but according to the Word of God. Alam niyo po, bilang mga Reformed Christians, alam dapat natin talaga ito, no? I think this is the heart of being a Reformed Christian. Itong sagot dito. Ano pong pinapakita sa verse 29 at verse 30? Sige, Dad, may sagot ka. Parang, di ba yung napag-alala natin na about sa sisidlang lupa? Pinapakita dito na tayo ay marupok, mahina, na madaling masira, madaling magkasala, marupok. Parang yun siguro ang pinapakita dito. Okay, salamat, Dad. Well, may halin tulad natin siya kasi nga lupa-lupa ang sinabi, no? Pero sa konteksto kasi, Dad, parang hindi natin siya may ko-connecta or mailalapat. Kasi yung sinabi ni Pablo na tayo sisidlang lupa, yun po ay tungkol sa mga naglilingkod sa Panginoon, yung mga pinili ng Panginoon na maglingkod sa Kanya. 'Di ba? Yun yung konteksto nung verse na yun, Dad. Pero dito, iba kasi yung konteksto niya eh. Ang kanyang kausap yung mga paparusahan niya eh. Di ba? So, magkaiba yung Oo. 29 pa lang, makikita na po natin yung talaga, yung dahilan. And sa 30, additional pa yan, supporting details, no? So bakit ganun ang nangyari kay Jeconiah, no? Bakit 'yon ang ginawa sa kanya? Well, again, one of the answer, no, is he did evil in the eyes of the Lord. Hindi siya sumunod. Okay? Lagi 'yon, basta hindi ka sumusunod, parusa para sa mga hindi mananampalataya. Again, okay? Well, yes, that's one answer. But again, let's look on it based on the context na binabasa po natin. Okay? Three words lang. Kinig yung mga, may makinig yung mga nakakarinig, mga pandinig. Parang dapat tayo, makinig talaga tayo sa ng Panginoon. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Okay. Sige, Dad, no, yung sinabi niya naman kanina, makinig ang may pandinig. Hindi po yung tungkol sa may mga tenga, okay, mga nakakarinig, no? Hindi po yung tungkol sa lahat ng tao, but tungkol po yun sa mga hinayagan ng Panginoon. Kasi lahat makakarinig ng salita, pero hindi lahat makakarinig ng salita. Ang ibig ko pong sabihin, lahat makakarinig, lahat pwedeng bumasa,
pero hindi lahat makakaintindi ng salita. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, makinig ang may pandinig, ibig sabihin makakaunawa ang binigyan ng pandinig or pinaghayagan ng Panginoon. Pero again, dito, iba po yung konteksto, mom and dad. So, hindi po yun. Sorry. Sige, sirit na po tayo. Sino pa yung nagbasa nito? Wala po ba? Ikaw, Jamie. Tayo nag-aral tayo kanina. Yung Poland, parang kumbaga tayo na witness, kumbaga, ng, ano yun, kumbaga tayo na nandito sa mundo. Parang ganun yung, ayun. Mm-hmm. Yes, actually yung lupa, tayo po yan. No? Tayo po yan. So actually, ang sagot po is ganito. Bakit ganun ang naging hatol ng Panginoon? Bakit tatapon mo siya? Bakit ihagis mo siya sa lupang hindi naman niya kilala? Ano ba siya? Wala ba siyang kwenta? Or hindi ba siya kanais-nais? Well, ang sagot po is, sabi ng Panginoon, I am sovereign. Okay? Lupa lang. Okay? I am the sovereign God. Makinig ka sa sasabihin ko. Makinig ka sa salita ko. Okay? So again, yun po ang hatol ng Panginoon because yun po ang sovereign will ni God. Now, naging ano ba ang Panginoon? Naging ano ba siya? Yung wala namang ginagawa yung tao, bakit gaganunin mo, Lord? Again, sabi ko nga po kanina, nagkasala po si Kunaya, hindi po siya sumunod sa Panginoon, at yun, pinarusahan talaga siya ng Panginoon. Paparusahan talaga siya ng Panginoon. Well, siguro ang tanong dito, bakit sobra naman yung ano mo, yung judgment mo, no? Well, again, dito natin makita, I am the sovereign God. At tingnan niyo po sa verse 30, no? Hindi niya binigyan ng rason eh. Pero anong sagot niya? Sinabi niya pa kung anong gagawin niya. 'Di ba? Makinig ka sa sasabihin ko, 'di ba? Mag-expect tayo ng rason, pero itong sinabi niya, isulat mo ang lalaking ito bilang walang anak. Isang lalaki na hindi magtatagumpay sa kanyang mga araw, sapagkat walang sino man sa kanyang mga supling ang magtatagumpay na luluklok sa trono ni David. Kaya nga ito nga po yung sinabi ko po kanina, wala na pong magiging hari kasunod ni Jeconiah o ni Conaiah. Yun po ang pronouncement, yun po ang hatol ng Panginoon because that is the sovereign will of God. Diba? Minsan kasi, nagtatanong tayo, bakit sobra naman no, yung pataw mo sa kanya? No? Well, again, lupa. Pakinggan mo ang Panginoon. He is sovereign. Wala tayong na itatanong sa kanya. Kaya nga minsan, yung mga tao, di ba, nagtatanong, Lord, bakit yung iba niligtas mo? Bakit yung iba hindi? Again, lupa. Pakinggan mo ang aking salita. Sabi ng Panginoon, kahabagan ko ang aking kahabagan. Di ba? Kakaawaan ko ang aking kakaawaan. So, sino ka tao upang magtanong at mag-demand sa akin? Di ba? So, well, that's the sovereign will of God. And merong purpose bakit. Okay? Ito lang maganda, ang kalooban ng Panginoon, hindi po yan parang wala lang. Na okay, yun lang gusto niya kasi yun ang gusto niya. Well, lahat ng kalooban ng Panginoon, sabi nga, no, His will is good, pleasing, and perfect. Good, pleasing, and perfect. Lagi po nating tandaan yun. Dito may kita natin parang sobra naman yung pero that is good. That is pleasing, and that is perfect. No? Tandaan po natin yan. Kaya nga po pinag-aaralan natin yung Jeremiah kasi doon natin makita bakit pinahintulutan ng Panginoon na mabihag sila ng Babylonia. Bakit pinahintulutan ng Panginoon na masira ang Israel? Bakit binihag? Bakit may namatay? Bakit may binihag? Mga ganun po. Yun ang makita natin dito sa Jeremiah, the sovereignty of our
Lord. Kaya nga nakakalungkot no na hindi soberanya nasa ating buhay, hindi nagiging soberanya ang Panginoon. Tayo na mga sinasabi at nagsasabi na tayo'y mananampalataya. Dapat sa atin nakikita, no? Na nakikita na ang Panginoon ngay soberanya sa ating mga buhay. Alam niyo po ba bakit po tinawag na unang prutas? Tama ba? Unang prutas ba? Firstborn. Unang diba sa Tagalog yung firstborn? Sino po yung firstborn? Di ba si Jesus Christ? Kasi sa kanya po, siya po ang naging pioneer or standard ng anak. Kung ano ang isang anak ng Panginoon. Naintindihan niyo po? Siya ang sa kanya nakikita. And actually, meron verse, nakalimutan ko lang din po kung ano yung exact verse na yun. Pero tayo din po ay matatawag na mga unang bunga upang makita ng mga hindi pa kung ano ang mga iniligtas ng Panginoon. Kaya dapat nga sa atin din, mas nakikita yung soberanya ng Panginoon. Tayo na mga nagsasabi na tayo niligtas ng Panginoon, dapat nakikita sa atin ang soberanya ng Panginoon sa ating mga buhay. Diba? Okay? So patuloy po tayo no sa chapter 23 kasi napakaganda po nitong 23. No? Sabi po dito, kahabag-habag ang mga pastol na pumapatay at nagpapangalat sa mga tupa ng aking pastulan, sabi ng Panginoon. So ano pong binabanggit dito ng Panginoon ng mga pastol na pumapatay at nagpapangalat sa mga tupa ng kanyang pastulan? Ito pong mga pastol na binabanggit dito, ito po yung mga hari, no? Mga hari, mga pari at mga propeta na hindi ginampanan ang kanilang ang kanilang posisyon, no? Katungkulan. Na sa halip na ingatan, sa halip na gabayan, sa halip na palakasin, sa halip na itama ang mga pastol. Sino ba yung mga tupa? Sino ba yung mga tupa? Well, that's the nation of Israel. Dito sa binabanggit ng Panginoon, that's the nation of Israel. Pero makikita niyo po ano pong ginawa ng mga hari, ng mga propeta, ng mga pari. 'Di ba? Sila pa ang nag-udyok at naging example upang gumawa at sumamba sa Diyos-Diyosan ang mga Israelita. Kaya sabi ng Panginoon, kahabag-habag ang mga pastol na pumapatay. No? Sabi ng Panginoon. And in verse 2, kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, tungkol sa mga pastol na nangangalaga sa aking bayan. Inyong pinangalat ang aking kawan at itinaboy ninyo sila at hindi ninyo sila dinalaw. Dadalawin ko kayo dahil sa inyong masasamang gawa, sabi ng Panginoon. No? So that's why, no, ito supporting details ito kung ano yung hatol ng Panginoon sa mga hari na hindi pinangalagaan ang nation ng Israel. No? Well, ano po ang pwede nating matutunan mula dito po sa binabasa natin ngayon? Well, sa atin pong ito i-connect ko lang din po sa last Sunday na Well, sa atin pong tayo na mga mananampalataya, may binigay din po sa atin ng mga pastol, no? Upang mga laga sa kawan. 'Di ba? Sino 'yon? Yung mga yung last Sunday? Sino sila? Yung mga matatanda. 'Di ba? Sila ang binigyan ng otoridad ng Panginoon or ng tungkulin ng Panginoon na mag-ingat sa kawan at pangalagaan ng pangawan ng Diyos. And yes, natutunan natin, yun po sila yung mga elder na tinatawag, pastor na tinatawag, bishop na tinatawag, overseer na tinatawag. Di ba? Sila po ang tinalaga ng Panginoon upang pangalagaan. Dati, dito sa konteksto na binabasa natin, yung mga hari, no, mga pari, at mga propeta. Now, in the modern setup, we have the presbyteros. Ma'am na? We have the presbyteros. The elders, the pastors, the overseers, the bishops, no? And sa setup po ng pamilya, we have the fathers, yung mga tatay. Kayo po ang mga pastol na itinalaga.
upang pangalagaan ng hindi inyong pamilya actually, but ang mga tupa ng Diyos. Di ba? So tayo po, ako bilang isang nagsimula or tinalaga ng Panginoon sa kabuuan sa His Community Church, kami ni Kuya. And then we have our fathers, no? Na mga itinalaga sa small unit, no? Small unit ng kawan, which is yung family. Tayo po ang itinalaga ng Panginoon. So wag tayong tutulad dito sa mga hari na pumatay at nagpapangalat sa mga tupa sa pastulan ng Panginoon. So paano ba natin ito magagampanan? Well, simply, maging tupa ka ng Panginoon. Parang gagamitin ko po yung wordly statement na, ito wordly statement po to pero gagamitin ko po para lang to show emphasis. For you to become a leader, you must be a follower. Di ba? Para maging tagapaglingkod, leader. Para maging leader, dapat ang isang magaling na leader, isang magaling na tagasunod. Parang ganun po ang inaano. So paano mo ililid ang family mo if you are not following Christ? Di ba? May nagsasabi paano ba maging pastor? Paano ba maging elder? Paano ba maging isang tatay? Just follow Christ. Di ba? Yan po ang ating natutunan sa salita ng Panginoon. You must be a follower of Christ. And when you say you're a follower of Christ, you love His Word. Diba? You love His Word. Christ is the Word. Diba? Kaya ang ganda din, no? Alam niyo po anong sa Panginoon. He is the Logos. The Word. He is the Word of God. And He is God. Diba? John 1. In the beginning was the Word. And the Word was God. And the Word was with God. So if you will be a lover and follower of Christ, you must be lover of the Word. Double meaning po yun, double meaning. Double meaning yun. The Word of God. Naintindihan niyo po yun? So, tayo, na itinalaga bilang isang tatay, bilang isang elder, bilang isang presbyteros, hindi po yung nagbebenta ng scabeche. Presbyteros, no? First, we must be the follower, no? A follower of Christ. Love His Word, read His Word, study His Word, meditate His Word, linger on His Word. Kaya ano pa mang sabihin ko dyan, babalik at babalik po tayo sa salita. In short, tagapakinig at tagasunod. Hindi po tayo naiiba sa ating pong sa mga taong itinalaga sa atin. Para pareho lang tayo, actually. No? So, ayun, no? Kasi galit ang Panginoon. Sabi ko nga po, kung maalala nyo, di ba, sa Garden of Eden, ang unang kasalanan po is hindi po yung pagkain ng prutas. Hindi po 'yon, which is yun ang wordly na pagkakaintindi at yun po ang ikinalat na pagsisinungaling ni Satanas, no? Kaya marami ang nagkakamali. Kala natin hindi pagsunod sa Panginoon. Well, yes, tama nga naman. Ang kasalanan hindi pagsunod sa Panginoon. Pero ano yung specific na kasalanan? Ano yun? Yun ba yung pagkain ni Eva sa apple? Hindi. But yun po ang hindi pagganap ni David, sabi ko, ni Adam sa pagtalaga ng Panginoon sa kanya upang maging isang tagapangasiwa, tagapangalaga ng lahat ng mga ginawa ng Panginoon. And one of that is yung asawa niya na si Eva. Diba? Yun yung unang kasalanan. He failed to be a father. He failed to be a presbyteros. He failed to be the pastor or the pastol.
the leader, the authority na itinalaga ng Panginoon. That must be a warning to all the fathers, to all the elders, to all the pastors, to all the presbyteros. Diba? So, tingnan po natin yung kawan natin. Tingnan po natin yung family natin. How are they? How are they? Kumusta sila? No, Dad, Siren. Dad, si Mami. Si Kuya. Ako. Diba? We will submit sa'yo, Dad. Kung ano man ang ano, we will submit to you. So, you're the authority. And the same goes with Tito Bong, with Tito Arman, praying for him. Lolo Myong, si Lolo Toto, na mga nakakasama na natin. Same goes with all of them. Ganun po yun. So, you see here in verse 2, no? Galit ng Panginoon, dadalawin ko kayo dahil sa inyong masasamang gawa, sabi ng Panginoon. And verse 3, pagkatapos ay titipunin ko mismo ang nalabi sa aking kawan mula sa lahat ng lupain na aking pinagtabuyan sa kanila. Kasi nga po, ang naging parusa po ng Panginoon, di ba, bibihagin po sila sa bibihagin po sila sa Babylonia. No? Pero, dito sa verse 3 magsisimula yung napakagandang promise ni Lord. Ano yon? Pagkatapos ay titipunin ko mismo ang nalabi sa aking kawan mula sa lahat ng lupain na aking pinagtubuyan sa kanila, ibabalik ko sila sa kanilang mga kulungan at sila'y magiging mabunga at sila ay darami. Now, ito lang, bago po tayo magtapos, isa sa mga bagay na gusto ko pong i-highlight dito. Sino ang nagbalik? Sino ang nagligtas? Sino ang magpapabunga at magpapadami sa kanila? Dito pa lang po sa Jeremiah, makikita na natin na salvation belongs to the Lord. Ang kaligtasan ay sa Panginoon. Hindi po talaga yan. Tingnan nyo po, pagkatapos ay titipunin ko. Next sentence, ibabalik ko. No? So, nasan po ang kaligtasan? Nasa atin ba? Kasi nag-decide tayo na balik na tayo sa Jerusalem. No? Obey na tayo kay Lord. No? Sa atin ba? Sa mga mga Israelita ba? No. But sino? Sino magbabalik sa kanila? Sino ang magtitipon sa kanila? It is the Lord alone. So, ganun din po sa ating kaligtasan, mga kapatid. No? Ang kaligtasan ay nasa Panginoon. So sana, yan ay tunay ngang nahayag na sa atin na ang kaligtasan natin ay hindi manggagaling sa atin. At kailanman hindi yun dahil sa atin. No? So kung tayo man po, ito, i-review ko lang sandali, no? Kung tayo man po ay ninanais natin na maging sigurado sa ating kaligtasan sa pamagitan po ng mga ginagawa natin, kapatid, no, i-stop mo na po yan. Hindi po nasa iyo ang kaligtasan, nasa Panginoon. Magtiwala ka sa kanyang salita na siya ang nagligtas sa iyo. Yun lang po ang gagawin at gagawin natin. No? So, hanapin mo siya. I mean, kilalanin mo pa siya. Aralin mo ang kanyang salita. Pagbulay-bulayan mo ang kanyang salita. Isapuso mo ang kanyang salita upang hindi ka magkasala. Pakaisipin mo siya lagi. Alam niyo po, may instruction din po si Lord, no, sa mga tatay or sa mga parents. Nakalimutan ko lang po. Pero alam niyo po anong sabi? Paki-search daw, Jamie, yung talk about it whenever you eat, whenever you walk, whenever you... Sa Old Testament yun eh. Pinapakita po doon. Tapos sabi pa nga, alam niyo po ba, yung mga nilalagay po na yung palamuti sa mga door, di ba meron yung mga verse? Di ba, sino namimili ng ganun, pang dekorasyon ng bahay nila? Yan, si ma'am. No? Alam niyo po ba, biblical din po yun. Nasa Bible po yun, no? Ilagay mo sa ng pintuan mo yung mga salita ng Panginoon. Kasi ibig sabihin po nun, salita talaga ng Panginoon ang dapat laging
nakasentro at pinagbubulay-bulayan ng isang pamilya. Sabi pa nga doon, ituro mo sa mga anak mo. Nahanap mo na, Jamie? Joshua ata yun? Deuteronomy. Deuteronomy ano? Sige, pakita po natin bago tayo magtapos. Deuteronomy 6, 7. ano? Chapter verse 7. Okay, sige. Hindi ko lang sure kung ito po Basahin natin. Verse 6 na lang mag-start. 6 na lang start. Sige. Okay. Ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay ilagay mo sa iyong puso. At iyong ituturo ng buong sikap. Take note po, no? It talks about, ito po para sa mga magulang. At iyong ituro ng buong sikap sa iyong mga anak. At, no? Hindi lang po tatay ito, magulang po to, no? At iyong sasabihin sa kanila, kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon, at iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa inyong kamay at bilang panali sa iyong noo. At iyong isulat ang mga ito sa pintuan ng inyong bahay at sa mga pasukan ng inyong mga bayan. Okay? Yung ano na yun, nasa my verse, 4 to 5. 4. Sige, simula sa 4 to 5. Sige, okay lang. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw-araw ay ilagay mo sa iyong puso. Ayun na, patuloy na yun. At iyong ituturo ng buong sikap. So ano po yung commandment ni Lord dito? Ano yung commandment ni Lord dito? Simply be in the word. Na? I-google mo ang hindi lang ang sarili mo but pamilya mo. Hindi lang pamilya mo but lipunan, 'di ba? Ito kausap niya Israel di ba? Pati daw sa mga entrance daw ng mga 'di ba? Dito sa atin may mga entrance, welcome to Barangay Resurrection. Yung mga ganun ba? No, welcome to Barangay Kabkaben, no? Doon ilagay mo ang salita ng Panginoon. 'Di ba? Ito napakaganda, no, mga kapatid. No? Sabihin at iyong sabihin sa iyong mga anak kapag ikaw ay nakaupo sa inyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, kasama mo sila, kapag ikaw ay nahihiga, kapag ikaw ay bumabangon, talk, teach, preach the word of God. Hindi yung kung ano-ano po ang tinuturo natin sa ating mga anak. No, parang ganoon ang no? No, baka iba po yung napapasa natin sa kanila, yung mga hobby natin, no? Yung mga vices natin. Wag po yun. No, sabi dito, no? The word of God. Salita ng Diyos. So, praying na nagiging clear po ito, hindi lang po sa tatay, but pati po sa mga nanay. Di ba? So, iyon po lagi. Kaya nga po, di ba, Tita Susan, sinabi ang kata, sali mo pa rin sila, iyan mo lang dito sa prayer. Kasi yun dapat ituro, wag nating hayaan na nakaano lang sila sa lab. Di ba? Yung nakakalakwatsa lang. Train them. Discipline them. No, Ate Arshan din, no? Kay Zoe, di ba? Train them to be a follower of Christ and to be a lover of His Word. So yun lang po, no? Yun po ang natin. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita. It's a great reminder for all of us. Lahat po sa atin. Di ba? Okay. So, sana bukas, makapag-express na rin po kayo ng inyong mga, share nyo na rin po yung tinuturo ng Panginoon sa inyo. Ayun po talaga ang goal natin, na tayo, bawat isa sa atin, papalakasin natin sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Sige, so sa atin po pagtatapos, pray na po ako. Close ko na lang po. No? Let us pray. Panginoon, maraming salamat
sa iyong salita na patuloy na nagtatama, patuloy na nagpapatibay, patuloy na nagpapalakas sa iyong mga anak. Panginoon, kung may mga pagkukulang at mga kasalanan kami nagawa, ikaw ang patuloy na magdisiplina sa amin upang kami ay lumakad sa matuwid mong daan. Salamat dahil ito'y masakit, ngunit ito'y pagpapakita ng iyong pag-ibig. Naway, ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng pagpapakumbaba na hindi po ang emosyon, hindi ang sariling ideolohiya, but ang pakikinig at pagpapasakop sa iyong otoridad. Gaya nga ng iyong sinabi, na kami, bawat isa sa amin ay binigyan mo ng katungkulan. Kung kami man po ay magulang, ang pag-iingat sa aming mga anak. Kung kami man po yung mga anak, ang pagsunod sa aming mga magulang. Panginoon, salamat dahil ikaw ang patuloy na magpapalago sa buhay ng bawat isa at magbibigay ng pagnanais sa aming mga puso upang ikaw ay makilala, upang ikaw ay hanapin, upang ikaw ay sundin. Salamat Panginoon, ikaw lamang ang papurihan sa lahat. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Thank you po. Ingat po kayong lahat. See you po bukas. Friday pala bukas, no? Ay. Paano yung pag may isi-search sa yung paghanap ni Jamie, anong apps yung ginamit nyo? Got question that, Google lang. Google lang. Google lang. Bale, i-search mo lang yung parang phrase. Parang phrase lang. Tapos yun, makikita mo na yung mga verse na, ito pala. Ganun lang din ako, Dad. Di ko naman memorize lahat. Pero dati parang narinig ko na yon, sabi ko, yung verse na yon. So, itatype ko lang yung naalala kong part noon. May lalabas na yun sa Google. Madali mo nang mahanap. Okay. Okay. Si Tita Bing pala nanonood sa online. Hi, Tita Bing. Kita po ulit bukas. Sige po, bye-bye po sa lahat. God bless. Ingat. Tita Susan, punta ako dyan. Sige.